Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong debosyon ngayong umaga ay mula sa Luke 9 verses 37-38. The next day, when they came down from the mountain, a large crowd met him. A man in the crowd called out, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child." Now Jesus was revealed in His glory sa Transfiguration. Ipinakita o inihayag ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. At ang tinig ng Diyos ay narinig mula sa isang ulap na nakapalibot sa kanila. Nang sila ay bumaba mula sa bundok, doon na encounter ng Panginoong Yesus ang ama ng isang anak na sinapian ng demonyo. Hindi nila ito makontrol, kaya siya ay lumapit at nagsumamo kay Jesus na tulungan siya dahil hindi natulungan ng mga disciples ang kanyang anak. Tayo din po mga kapatid, we should already expect an attack of the enemy sa tuwing tayo ay nagkaroon ng mataas na spiritual experience, kagaya po ng pag-attend ng EGR. Sa Luke 9 verse 1, binigyan ni Jesus ang kanyang mga disciples ng authority na magpalayas ng mga demonyo at magpapagaling ng mga may sakit. Kaya dapat nagawa nilang palayasin ang demonyo mula sa batang ito, pero hindi sila nagtagumpay. Ayon po sa Matthew 17, ang mga seizure na dulot ng demonyo ay nagtulak sa bata sa apoy at tubig sa pagtatangkang patay siya. Marahil dahil sa ang physical na manifestation ng demon possessed sa bata ay natakot at nabigla ang mga disciples. Hindi nila makita na kayang palayasin ito sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po ang matutunan natin dito? Madalas tayong nabibigla at natatakot sa mga gawa ng kaaway. Kaya nalilimutan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po sa Matthew 17 verse 21, gives us more information, kung saan sinabi ni Jesus na ang particular na uri ng demonyo na ito ay mapapalayas lamang sa pamamagitan ng prayer and fasting. It seems na kailangan ng mga disciples na mas regular na prayer and fasting para kapag sila ay nakatagpo ng mga ganoong gawain ng kaaway, sila ay maging handa para dito. Sa ating panahon, many kids today don't think twice about songs, lyrics, games, books that exalt Satan and his activities. Karamihan ay gumagamit ng satanic symbols to get kids' attention. Maging sa social media, ang mga video or online games ay kinukuha ang atensyon ng ating mga anak. In our kids want to get attention one way or another, as they seek to stand out in the crowd. But dark things like pentagrams, devils, and signs, witchcraft, magic, at kung ano-ano pa ay hindi po simple and harmless. Kailangan seryosohin nating mga magulang ang mga ganitong bagay. Alam ng ama ng batang ito na may problema ang kanyang anak at pinuntahan niya ang tanging makatulong sa kanya. Ganun pa rin hanggang sa ating panahon ngayon. Jesus is the right and the only one to turn to when our kids are out of control. We need to believe He can and wants our child to be free. Come to Jesus. Iluhod natin ang ating pamilya at mga anak sa kanyang paanan. Follow Him and He will set you and your kids free, just as He did 2,000 years ago. For this man
Son. God bless everyone.